Paano nga ba nagsimula ang isang Mikmik Bayona sa community? Ako ay isang estudyante po nung naaya dito sa community natin. Nag-aaral ako noon before sa STI. But before ako mag-STI, actually college kick out po ako sa TUP, if you know the school. Panibagong araw na naman, panibago na bisita sa ating Sureball Talks story ngayong araw na to. And syempre, may naimbitahan tayo all the way pa from Bacolod. And right now, kasama natin, walang iba, kundi ang elite Millionaires Club ng company, Sir Mikmik Bayona. Hello guys! Shoutout sa lahat ng mga nakikinig ng Sureball Talks natin. Ayan, dito ako ngayon and magandang araw po sa inyong lahat. Ayun, so imagine mo guys first time nagkaroon kami ng segment right now and nasaktuhan lang natin before mag-training for tonight kasi meron silang special training ngayong gabi. Meron tayong extra time para makausap natin ang nag-iisang rank 1 na elite M Club ng company dito sa community natin. Pero Sir Mikmik, meron lang po ako mga simpleng katanungan para sa ating mga viewers. So, paano nga ba nagsimula ang isang Mikmik Bayona sa community? Ako ay isang estudyante po nung naaya dito sa community natin. Nag-aaral ako noon before sa STI. But before ako mag-STI, actually college kick out po ako sa TUP, if you know the school. 3 years ako doon and then something happened, di ko na kwento, nakick out ako doon. Balik ako sa first year sa STI. Umabot din ako ng 3 years and then naaya ako dito. So nung naaya ako, naimbitahan lang ako ng hindi ko kakilala from Facebook. Tapos nagustuhan ko, although naaya na rin ako sa mga ganito way back, pero dito ko siya mas naintindihan. Dito ako mas na-enlighten kung anong meron at anong vision ang meron yung kumpanya. Kaya naman napasimula talaga ako. So, as a student, hindi ako masyadong magaling or wala akong alam sa business, wala akong alam sa mga ginagawa dito. Nagkataon lang na, syempre, na-kick out na ako sa school and hindi naman kami galing sa mayamang pamilya. Nanay ko po ay tendera lang, tatay ko tricycle driver. So, sabi ko, why not this time? Maging willing ako na aralin. Kasi ang dami ko nakita dito, mga kumikita ng malaki. Tama. Lalo na yung mga naunang na-interview dito. Yes, Sila Sir Richardson and sila Sir Emil na talagang mga Hall of Famer na ngayon. That time, Sir Richard, nakita ko, parang ang check-in niya na pinapakita nasa 60 to 70,000 in a week. Wow. Kaya sabi ko, sige, go, push natin. Aralin ko. So, nung inaral ko siya, ayan, doon na ako nagkaroon ng extra confidence din na kaya pala. Yes. No, lahat pala ng bagay kapag inaral mo, matututunan mo naman eventually. So, wala akong alam, pero yun nga, naging willing. So, hanggang sa umabot tayo sa ganitong stage. So, ang purpose ko ay, syempre, una, maging kumita ng malaki, maging financially free, no, magkaroon ng oras, of course, yung sa family ko, matulungan ko yung family ko. Tsaka pagdating sa relationship, in the future, maging maayos talaga lahat. So, Sir Mikmik, paano mo masasabi sa buhay na isa ka ng ganap na successful sa buhay? Yung tanong mo, Actually, hindi ko siya masyadong iniisip. No, like, para sa akin, itong ginagawa ko dito, para sa akin, this is my career, long-term career na syempre pag sinabi mong success, hindi naman isang straight line lang yan So, Yes. of course, along the way, maraming mangyayaring mga challenge or struggles, mafe-fail ka, no? Mamamali-mali ka na rin ng desisyon. Pero ang pinaka-importante, syempre, yung may tinatawag tayo na true north. So, yung true north mo, yun yung kung ano bang reason mo or purpose mo dito. So, ako, ang purpose ko ay, syempre, una, maging kumita ng malaki, maging financially free, no? Magkaroon ng oras. Of course, yung sa family ko, matulungan ko yung family ko. Tsaka, pagdating sa relationship, in the future, maging maayos talaga lahat. So, of course, maging happy din sa buhay. So, yun yung true north ko. Kaya, maybe, hindi ko alam, masasabi nating
okay na ako kapag nandun na tayo sa stage na yun. Na as of now, nangyayari naman na, pero wala, dito tayo masaya eh. Yes. Ang success naman para sa akin, journey yan talaga eh. Hindi yan yung destination eh. Yung success, it's between the journey na minsan yung pagiging mahirap, blessing din siya eh. Dahil pag nandun ka na sa taas, ma-appreciate mo lahat ng bagay. Maliit man or malaking bagay, mapasardinas man yan or fine dining, ma-appreciate mo. Yes. So, para sa akin, yun yung Definition niya. ng success. Marami nangyari, of course. Yes. Sabihin ko, some of the few moments na nangyari sa akin, nagka-cancer yung nanay ko, personal struggle yon. Tatay ko, nag-50-50 sa hospital, family problem yon. Ako, nabulag ako. Yung left eye ko, nagkaroon ng aksidente. Nabulag ako, so hindi ako makatrabaho, hindi ko magawa yung opportunity na to. No, basta yon, ang goal ko lang lagi, mag-move forward. Kasi kahit naman anong pinagdadaanan natin, dadaanan mo lang din naman talaga yan. No? So darating at darating ang panahon, makakakita ka ng solusyon dyan. At mas magiging malinaw sa'yo kapag gumagalaw ka. Pero anyway, Sir Mick, no, I'm sure marami kasi nagtatanong din, no, paano ba naging successful? Paano ba na-achieve yung buhay ng ganito? Kasi syempre yung iba natin mga viewers, not knowing na hindi nila alam kung paano ba natin ginagawa sa community. Kasi hindi pa rin nila talaga nakikita yung pinaka-bigger picture ng company. Pero ang isang Mick Bayona, ano ba yung isa sa mga struggle mo before na talagang masasabi mo na sobrang hirap na pinagdaanan pero yet nalagpasan mo? And paano mo siya nalagpasan? Ang hirap pa. Ano yung... Hindi ko rin masabi kasi of course maraming struggles. Yes. Ako kasi hindi ko siya tinitimbang as kung gaano ba siya kalaki or kaliit. Hindi ko siya minemeasure at that. Para sa akin, struggle is struggle. Pag kailangan ng effort, talagang bibigyan ko ng pansin, bibigyan ko ng attention. So maybe mineasure ko siya as from simple at komplikado na situation. So pag alam kong simple lang yung sagot dito, sinisimplehan ko lang din yung galaw. No? Pag medyo alam kong ito complicated situation, yung siyempre pag-isipan mo munang mabuti at saka kagagawa ng aksyon. No? So kaya hindi ko matansya kung anong struggle ko talaga. Because for me is hindi rin naman maybe nagmamatter hindi naman nagmamatter siya sa mga viewers din dahil that's my own story at meron tayong kanya-kanyang struggles. No? Maraming nangyari, of course. Sabihin ko, some of the few moments na nangyari sa akin, nagka-cancer yung nanay ko, personal struggle yon. Tatay ko, nag-50-50 sa hospital, family problem yon. Ako, nabulag ako, yung left eye ko, nagkaroon ng aksidente, nabulag ako, so hindi ako makatrabaho, hindi ko magawa yung opportunity na to. Maraming mga nangyaring ganon, pero yun nga, hindi ko matansya doon kung ano yung malaki doon or maliit. No, basta yun, ang goal ko lang lagi, mag-move forward. Kasi kahit naman anong pinagdadaanan natin, dadaanan mo lang din naman talaga yan. No, so darating at darating ang panahon, makakakita ka ng solusyon dyan. At mas magiging malinaw sa'yo kapag gumagalaw ka. Yes. No? Doon mas nagiging clear yung vision mo pag gumagalaw ka. Kapag standstill ka, talagang malabo. No? So parang doon ka mafo-frustrate. Kasi wala nga namang ginagawa. Diba? So keep on moving forward lang. Okay. So yun palang naging reason talaga. No. And right now, kasama natin, walang iba, kundi ang Elite Millionaires Club ng company, Sir Mick Bayona. Hello guys. Yeah, shout out sa lahat ng mga nakikinig ng Sureball Talks natin. Yan, dito ako ngayon and magandang araw po sa inyong lahat. Pero anyway, Sir Mick, before tayo mag-end sa ating Sureball Talk story para sa'yo, sa segment natin na to, ano ang masasabi mo dun sa employment or business? Pagtatrabaho ba or pagnenegosyo? So ako, syempre medyo magiging bias ako. Kasi never pa ako nag-work talaga. Okay. As in, like, nagtrabaho ka dati. Never din. Never ka rin ba nag-work? Oh. So ako,
never din ako nagtrabaho. As in, 'di ba, naaya ako estudyante. So that time, nabuksan kaagad yung utak ko na kung gusto kong kumita ng hindi lang nakadepende kay boss, kailangan ko talagang mag-business. No? Kailangan magkaroon ako ng, ako mismo yung gagawa ng pera ko. Kaya yun yung natutunan ko sa negosyo, na ako mismo gagawa ng pera ko. Kaya ito talaga, pinili ko. Para sa akin, business talaga. Pero depende sa tao, no? Kung sa tingin nyo, ano ang capabilities nyo. Pero naniniwala rin ako, guys, na hindi mo naman kailangan maging magaling para magsimula. Kailangan mo lang magsimula para eventually gumaling ka. Diba? So, yun lang. So, ibig sabihin, sa mga viewers natin na working, hindi naman masama ang pag-work. For the Oo, hindi meantime. naman masama, of course. Nagkataon lang, tayo, never na natin na-experience. That's why, yung naging experience natin sa buhay is sa pag-ninegosyo. Yes. Okay. Hanap ka lang siguro ng stepping stone din. Like, diyan ka nag-start, hanap ka ng stepping stone mo para eventually makaalis ka dun sa 9 to 5. Diba? Kasi you can never get rich sa 9 to 5. So, kailangan mong humanap ng way for you to achieve that. So, yun lang. Okay. So, anong last masasabi mo, saying mo sa ating mga viewers na medyo curious din sila sa ginagawa natin sa community? Anong may share mo sa ating mga viewers ngayong araw? Check nyo lang. No? Kasi there's no harm on checking it. At ako, dati talagang, ako dito medyo may misinterpretation ako. Pero nung na-realize ko nga, ang ganda naman ng mission and vision ng company, yung opportunity, sobrang malaki ang pwede mong kitain. There's no harm on checking it. No? Suggestion ko yan sa lahat ng mga lalo na yung mga first time pa lang na susubok. Okay? Yan lang. So, anyway, guys, maraming salamat sa panunood ng episode na to. And I think it is episode 8 na po tayo sa ating Sure Balls Talk Story. And right now, kasama natin walang iba, Sir Mick Bayona. Sir Mick, maraming salamat. Thank you sa time. And God bless sa inyong lahat. Guys, please follow and subscribe po sa ating mga social media. And alam ko din, Sir Mick, meron ka bang page? Facebook ko, Mick Bayona. Instagram, MK Bayona. Anyway, yan lang guys. Maraming salamat. Thank you and God bless.